Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Haywire. Nagsimula ang kwento sa lugar ng upstate New York. Dito ay makikilala natin si Mallory Kane, isang operatiba na nagtatrabaho para sa isang pribadong government contractor. Sa mga sandaling iyon, pumasok siya sa isang tahimik na diner at umupo sa bandang likuran. Ilang sandali lang, isang kotse ang huminto sa labas at pumasok si Aaron, kasamahan niya sa operatiba. Umupo si Aaron sa tapat niya na amoy alak at hindi na nag-aksaya ng oras. Sinabi nito na may utos sa kanila at kailangan niyang sumama agad. Tumanggi naman si Mallory at nanghingi ng paliwanag, pero wala sa mood si Aaron para magpaliwanag. Pagkatapos ay bigla na lang siyang inatake ni Aaron. Nagulat naman ang mga customer at nagsitakbo para awatin sila, na nagbigay kay Mallory ng sapat na oras para makabawi. Mabilis niyang nadisarmahan si Aaron at na-knockout ito. Kinuha niya ang kanyang gamit at lumapit sa isa sa mga nakakita, si Scott, at kinuha niya ang susi ng sasakyan nito. Dahil wala siyang no choice, ibinigay ni Scott ang susi at umalis si Mallory at isinama siya sa kotse. Habang nagmamaneho, tinulungan ni Scott na gamutin ang kanyang braso. Nagtataka siya tungkol kay Aaron, kaya nagtanong ito kung sila ba ay magkasintahan, pero agad niya itong itinanggi. Sinabi niya kay Scott na nagtatrabaho siya para sa isang government contractor, at nang marinig ito ng lalaki ay halatang napahanga ito. Bumalik ang eksena sa nakaraang linggo. Sa Washington DC, nagkita sina Kenneth, ang direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Mallory, kasama sina Agent Sims ng CIA at isa pang operatiba na si Rodrigo. Tinalakay nila ang isang misyon sa Barcelona para iligtas ang isang kinidnap na journalist na nagngangalang Jang. Iginiit ni Agent Sims na dapat ay kasali si Mallory sa misyon na ito dahil siya ang pinakamahusay magtrabaho. Ngunit tila nag-aalinlangan naman si Kenneth sa kanyang narinig. Samantala, pagdating sa Barcelona, nagkita naman sina Mallory at Rodrigo na agad namang nagtanong tungkol sa relasyon niya kay Kenneth. Agad naman niya itong iniwasan at sinabi na puro trabaho lang ang lahat. Maya-maya, dumating si Aaron. Pagkatapos ay hinintay nila ang ilan nilang teammates na sina Victor at Gia para pag-usapan ang kanilang plano. Simple lang ang misyon. Dapat nilang makilala ang mga salarin, subaybayan ng mga ito at iligtas si Jang. Habang naghahanda, nagpakita ng pag-aalala si Aaron. Sinasabing kailangan nila ng mas marami pang tao. Pero kumpiyansa naman si Mallory at ang iba pa na kontrolado nila ang sitwasyon. Kinabukasan, naghintay sila hanggang sa umalis ang target mula sa hideout, saka sila kumilos. Armado at handa na, sinalakay nila ang gusali at kinuha si Jang at agad na tumakas. Ngunit ilang sandali pa ay biglang nagkagulo nang biglang bumalik ang pangunahing sospek at nagpaputok ito ng baril. Nagkaroon ng matinding barilan sa kalye at hinabol ni Mallory ang sospek sa buong syudad habang lumulusot sa makikitid na eskinita at tumakbo sa bubungan hanggang sa tuluyan niya itong maabutan at mapabagsak. Pagkatapos makumpleto ang misyon, ibinigay nila si Jang sa team ni Rodrigo. Nagtanong naman si Aaron kung bakit pa niya hinabol ang sospek, gayong nakuha na nila ang hostage. Simple lang ang sagot ni Mallory dahil gusto niyang maging malinis ang kanyang trabaho. Pagbalik sa US, nasa bahay si Mallory nang makatanggap siya ng isang package. Ito ay isang aklat na isinulat ng kanyang amang si John na isa ring dating sundalo. Ilang sandali pa, may kumatok naman sa kanyang pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at maingat na sinilip. Walang iba kundi si Kenneth. Sinabi ni Kenneth na ilang beses na siyang kinokontak nito pero hindi siya sumasagot. Sumagot naman si Mallory at sinabi niya na kailangan niya munang magpahinga dahil 3 misyon na ang ginawa niya sa loob lamang ng 2 linggo. Nagdududa naman si Kenneth kung marunong ba talaga siyang magpahinga.
Pagkatapos, ibinigay nito sa kanya ang bagong assignment, isang request mula sa MI6. Isa sa kanilang operatiba na si Paul ang nakalapit na sa kanilang French target na si Statter sa Ireland. Kailangan ni Mallory na magpanggap bilang asawa ni Paul para sa misyong ito. Tiniyak ni Kenneth na madali lang ang trabaho at 2 araw lamang ang itatagal nito. Pagkatapos ay uuwi na siya. Kahit nag-aalangan, pumayag naman si Mallory. Kinabukasan, pagdating niya sa Dublin, sinundo siya ni Paul sa airport at madali nilang naitawid ang pagpapanggap bilang mag-asawa. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang hotel at inunpack ang dala nilang gamit, mga baril, pera at surveillance devices. Habang naliligo si Paul, hinak ni Mallory ang cellphone nito, nag-install ng tracker upang makasigurado. Samantala, pinakialaman din ni Paul ang mga gamit ni Mallory. At dito ay nakita niya ang isang palamuti para sa damit. Kinagabihan, nakabihis na sila para sa isang marangyang party. Nagtungo sila sa isang private state kung saan host ng party si Statter. Hindi naman komportable si Mallory na makipagsosyalan dahil mas sanay siya sa mga combat boots kaysa sa cocktail dress. Habang kumukuha ng drinks, napansin niya na may isang lalaking nakatingin sa kanya na para bang kilala siya nito. Maya-maya, dumating si Statter at kaswal na binanggit ang plano nitong mag-travel sa ibang bansa. Inanyayahan pa sila nito na sumama at siya lahat ang gagastos. Samantala, umalis naman sandali si Paul para makipag-usap ng pribado kay Statter. Napansin naman ni Mallory sa tracker na lumabas na si Paul sa building. Sumilip siya ng palihim sa isang bintana at nakita sina Paul at Statter na seryosong nag-uusap. Narinig niyang tinatawag ni Statter si Paul sa pangalang Richard na nagbubunyag ng isang panlilinlang. Pagkatapos ay agad na nagkunwaring lasing at naliligaw si Mallory habang patuloy na nag-iimbestiga hanggang sa bigla siyang napadpad sa isang nakakakilabot na tanawin. Nakita niya ang walang buhay na katawan ni Jiang. Hawak-hawak pa nito ang kanyang brooch o yung palamuti sa kanyang damit. Agad na kumabog ang dibdib ni Mallory. Naisip niya na may mali sa nangyayari. Pagkatapos ay nakita niyang tumatawag si Paul. Tinanong kung nasaan siya. Nagsinungaling naman si Mallory at sinabing nasa restroom siya. Sinabi naman ni Paul na kailangan na nilang umalis sa oras na iyon. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagbalik nila sa hotel, tinanggal muna ni Mallory ang takong bago pumasok. At tama nga ang kutob niya, bigla siyang inatake ni Paul. Nagkaroon sila ng brutal na labanan at nasipa niya si Paul sa isang glass door hanggang sa mabasag ito. Nang abutin ni Paul ang baril, naunahan niya ito. Sinakal niya ito gamit ang binti hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay tinapos niya ito gamit ang isang bala. Tinakpan niya ito ng unan para patahimikin ng putok. Habang siya ay nihingal matapos ang nangyaring labanan, chinek niya ang cellphone ni Paul at niredial ang isang missed call. Si Kenneth ang sumagot. Inaasahan nitong si Paul ang nasa linya at nang walang marinig na salita, alam na niya na si Mallory iyon. Polly? Mallory. Agad na ibinaba ni Mallory ang tawag at agad niyang tinawagan ang kanyang ama para balahan ito na may nangyaring masama. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na mag-ingat. Paglabas niya ng hotel, napansin niya na may lalaking nakamasid sa kanya sa kabilang kalsada, habang isang kotse rin ang dahan-dahan na sumusunod na sobrang bagal at halatang binabantayan siya. Ngunit pinanatili naman ni Mallory ang normal niyang lakad. Nang maramdaman niya na lumalapit na ang lalaki sa likod niya, bigla siyang kumaripas ng takbo at tumawid ng kalsada papasok sa isang parking garage. Iniwan niya ang cellphone sa isang kotse bago muling lumabas sa kalye. Dumaan siya sa isang fast food restaurant at mabilis na nakihalubilo sa mga tao at nakalusot sa isang tagong eskinita. Pagkatapos ay hinintay niyang lumagpas ang mga humahabol sa kanya habang siya ay nakatago sa isang sulok. Ilang sandali pa, sumakay siya ng taxi at tuluyang nakatakas.
Pagdating niya sa ligtas na lugar, pumasok siya sa isang tindahan para bumili ng supplies. Pero habang naghahalongkat siya ng kanyang bag, natagpuan niya ang isang tracking device na nakatago sa loob. Bigla siyang kinabahan at narinig niya mula sa malayo na umaalingaw-ngaw ang mga sirena. Mabilis siyang lumabas ng tindahan. Sakto lang bago dumating ang mga pulis. Tumakbo siya sa masisikip na kalsada at nakalusot papasok sa isang hotel. Alam niya na kaunti lang ang kanyang oras bago siya mahanap ng mga pulis. Hindi nagtagal, tumating ang grupo ng mga pulis at sumalakay sa hotel. Sinara ang lahat ng exit. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Mallory. Tumakbo siya diretso papunta sa top floor. Pagdating sa itaas, lumusot siya sa bubong at tumalon papunta sa kalapit na gusali. Dito ay halos makasalubong niya na ang mga pulis na humahabol sa kanya. Mabuti na lamang ay agad siyang nakapasok sa isa pang gusali pero natuklasan niya na puno na rin ng pulis ang ground floor. Mabilis siyang nag-isip at pinwersa niyang buksan ang isa sa mga kwarto. Ngunit sakto naman na dumating ang dalawang pulis sa lugar na iyon. Agad niyang pinabagsak ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos silang patulugin, lumabas muli si Mallory sa bubong at sinubukan itong bumaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang kanyang pagkakahawak at bumagsak sa lupa. Halos magkandapilay siya at sumakit ang kanyang katawan pero determinado at pinilit niyang tumayo at nakarating siya sa isang nakaparadang kotse. Dito ay kinuha niya ang isang hoodie at nagkunwaring ordinaryong tao. Nakalusot siya sa mga mata ng mga pulis nang hindi napapansin. Sa mga sandaling iyon, tumawag siya ng taxi at nagtungo sa isang pantalan. Gusto niyang malaman ang totoo kaya tinawagan niya si Rodrigo na nagulat nang marinig ang boses niya. Humingi siya ng kasagutan at tinanong niya kung siya ba o si Kenneth ang nagbenta sa kanya kay Statter. Sa halip na sumagot ay bigla siyang binabaan ni Rodrigo ng telepono. Pagsapit ng gabi, lihim na pumasok si Mallory sa port at sumakay ng tahimik sa isang ferry. Samantala, inireport ni Rodrigo ang natanggap niyang tawag. Nalaman ito ni Koblenz at nang ma-realize niya na buhay pa si Mallory ay binalaan niya si Rodrigo na manatili sa loob ng bahay kasama ang kanyang pamilya hanggang sa makatanggap siya ng bagong utos. Kalaunan, na-trace ni Koblenz ang number ni Mallory mula sa phone ni Rodrigo at direktang tumawag dito. Ipinaliwanag nito na hindi niya intensyon na arestuhin si Mallory. Gusto pa nga niyang ipagpatuloy nito ang pagtugis niya kay Kenneth. Pinaghihinalaan niya na si Kenneth ay sangkot sa isang mas malaking operasyon na kontrolado ng isang mas malakas at mas mapanganib na tao na kumikilos mula sa likod ng lahat. Sinabi ni Mallory na alisin siya sa watchlist pero ipinaliwanag ni Koblenz na kapag ginawa niya iyon ay malalaman agad ito ni Kenneth. Gayunpaman, tiniyak niya kay Mallory na gagawin niya ang lahat para kumbinsihin si Kenneth na makipagkita sa kanya para pareho nilang makuha ang mga sagot na kailangan nila. Pagkatapos ay inayos ni Koblenz ang isang meeting nila kay Kenneth sa isang diner pero si Aaron ang dumating imbes na si Kenneth. Ito ay ang eksena kanina sa simula ng pelikula. Balik sa kasalukuyan. Habang pinag-uusapan ni Mallory at Scott ang susunod na hakbang, bigla silang nalagay sa alanganin. Isang police roadblock ang humarang sa kanila. Mabilis namang nag-isip si Mallory at nag-U-turn siya agad at humarurot habang hinahabol naman siya ng mga patrol car. Lumiko siya sa isang madulas na snow trail at napaiyak na lang si Scott dahil sa sitwasyon ng kanyang kawawang kotse. Sinubukan silang harangin ng isa pang police car pero naiwasan ito ni Mallory sa pamamagitan ng pag-reverse ng sobrang bilis. Makakatakas na sana sila hanggang sa mabangga nila ang isang usa na nagpadiretso sa kanila sa isang puno. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumuko na lang sila sa mga otoridad. Habang sakay sila ng mga pulis, nakatanggap ang mga ito ng radio transmission na nag-uutos na dalhin ng mga bihag sa isang partikular na lokasyon. Ayon sa tawag, federal agents ang paparating para sunduin sila at nang marinig ito ni Mallory ay naramdaman niya ang panganib. Binalaan niya ang mga pulis na ang tinatawag na agents ay mga impostor lamang at pinayuang i-verify nila ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ngunit binaliwala ng mga ito ang kanyang paalala.
Pagdating sa destinasyon, lihim na inilipat ni Mallory ang kanyang posas sa harap ng katawan. Bigla namang huminto ang isang itim na van malapit sa kanila at nagpaulan ng bala na naging sanhi ng pagkamatay ng mga pulis. Mabilis namang pumilos si Mallory, kumuha ng baril at kumanti ng putok. Pagkatapos ay sumakay siya sa police car bago humarurot papalayo. Nang maisip niya na si Scott ay magiging pabigat na, ay iniwan niya na ito upang hindi na siya madamay pa. Samantala, nakipagkita si Koblenz kay Kenneth sa isang parking lot. Sinabihan niya ito na kausapin ng ama ni Mallory at kung makukumbinsi niya ang ama nito na si Mallory ay isa ng fugitive, ay baka matulungan pa silang ipahuli ito. Subalit ng mga oras na yon, nakarating na si Mallory sa bahay ng kanyang ama at minalaan ito na mayroong paparating na peking federal agents. Inihanda niya ang kanyang ama sa kung anong sitwasyon ang kinalalagyan niya ngayon. Iminungkahi ng ama ni Mallory na magtago na lang sila, pero tumanggi siya. Ayaw niya nang tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Kenneth, Aaron at ilang agent sa bahay ni John. Inakusahan ni Kenneth si Mallory na pumatay ng ilang tao at pilit na tinatanong kung may nabanggit pa itong mga pangalan. Kalmado lamang si John at mariing itinanggi na may nalalaman siya sa mga sinasabi nito. Patuloy naman siyang pinipilit ni Kenneth at iginiit na si Mallory ay isang banta sa publiko at dapat nang mapigilan. Habang nagtatago ay nakikinig lang si Mallory sa kanilang usapan. Sinabi ni John na huling tumawag sa kanya si Mallory ay 10 araw na ang nakakalipas at sinabi nito na ito ay nasa Barcelona. Ayon kay Kenneth, pinatay ni Mallory si John na isang British intelligence officer. Ngunit sinabi ni John na may nangyari sa Barcelona na tiyak na naging mitya ng lahat ng kaguluhan. Samantala, mapapansin na sa tuwing nabibigkas ang Barcelona ay kapansin-pansin na naiilang si Aaron. Ilang sandali pa, tumawag si Mallory at agad na sinimulan ni Aaron ang pagtrace ng lokasyon ng tawag. Bago pa makasagot si John, sinabi ni Mallory na gustong makausap niya si Kenneth. Binigyan niya ito ng ultimatum at inutusan na sabihin na nito ang buong katotohanan o pipilitin niya itong magsabi ng puwersahan. Sinabi naman ni Kenneth kay Mallory na sumuko na para sa kapakanan ng kanyang ama, pero derechahang sinabi ni Mallory na tapos na ang oras niya. Nagtagumpay naman si Aaron sa pagtrace ng tawag at na-realize niya na nasa loob lang ng bahay si Mallory. Tinanong niya si Kenneth kung ano talaga ang nangyari sa Barcelona. Ngunit bago pa makasagot si Kenneth ay nawala ng liwanag sa buong bahay. Agad namang inutos ni Aaron na i-lockdown ng buong bahay. Ngunit ilang sandali pa ay nakarinig sila ng putok ng baril sa loob ng bahay. Habang tinitignan ang nangyari, nakita ni Aaron ang isa sa kanyang mga tauhan na patay na sa garahe. Nang marinig ang isa pang ingay, pinapunta niya ang isang operatiba para silipin ito, habang siya naman ay nagmamadaling bumalik kay Kenneth. Samantala, nakatanggap si Aaron ng larawan ng patay na katawan ni John at nagsimulang magduda sa pagkakasangkot ni Mallory. Hinarap niya si Kenneth at sinabi na pinrame up niya lamang si Mallory at iginiit na sabihin ng buong katotohanan. Nang ma-realize ni Kenneth na nasukol na siya, bigla niyang binaril si Aaron sa tiyan at binalaan si John na huwag siyang bigyan ng dahilan na siya ang isusunod. Samantala, isang operatiba naman ang naghahanap kay Mallory at nang makarinig ito ng tunog ay nagpunta siya upang imbestigahan, ngunit inatake siya nito. Habang nagkakaroon ng brutal na laban, sinamantala naman ni Kenneth ang pagkakataon upang makalayo. Pinatumba ni Mallory ang kanyang kalaban, ngunit pagdating sa labas ay wala na si Kenneth. Pagbalik ni Mallory, natagpuan niya si Aaron na malubhang nasugatan. Mahina nitong inamin na nabulag siya ng katotohanan habang ito ay hirap na sa paghinga. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, pumanaw ito dahil sa malubhang pinsala na kanyang natamo. Napatulala si Mallory sa nangyari. Bumalik lamang siya sa realidad nang yakapin siya ng kanyang ama at ipinaabot ang kanyang pakikiramay. Ilang araw ang lumipas, nagkita si Mallory at Koblenz. Inamin niya na kahit siya ang employer ni Kenneth ay wala siyang ideya sa tunay nitong gawain. Ang plano niya ay itrap si Kenneth sa bahay ng ama ni Mallory para ma-eliminate ito, ngunit nakatakas siya. Inalok niya si Mallory na lilinisin ang kanyang record at papalitan ang sirang kotse ni Scott kapalit ng kanyang tulong. Sinabi rin niya na maaari niyang i-consider ang pagtatrabaho sa CIA kung balak niyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Kenneth.
Ayon sa kanyang intel, malamang ay nakapasok na si Kenneth sa Mexico kaya naghanda si Mallory na subaybayan ito habang iniisip ang alok ni Koblenz. Samantala, si Kenneth na mga sandaling iyon ay nagtatago sa isang remote hotel. Desperado ito na makontak si Statter para humingi ng tulong, ngunit hindi siya nito pinapansin. Kinabukasan, naglakad-lakad si Kenneth sa tabing dagat. Habang papalapit siya sa mabato at mabagsik na dalampasigan, ay makikita naman si Mallory mula sa kanyang likuran. Sinubukan niyang kuhanin ng kanyang baril, ngunit mabilis si Mallory at nagawa niyang madisarmahan si Kenneth. Nagkaroon sila ng matinding labanan, ngunit sa huli ay sinubukan ni Kenneth na tumakas. Hindi naman pumayag si Mallory na makalayo siya at hinila niya ito pabalik sa dalampasigan. Sa kanyang pagtakbo, nadapa siya at naipit ang paa sa pagitan ng mga bato. Habang unti-unting tumataas ang tubig, iginiit ni Mallory na gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa wakas ay ibinunyag ni Kenneth ang lahat. Si Jiang ay isang journalist na nag-iimbestiga sa pagkakasangkot ni Statter sa human trafficking. At nang maramdaman ni Kenneth na nais nang umalis ni Mallory sa kanyang kumpanya, ay nakita nila ni Rodrigo ang pagkakataon na patayin ng 2 ibon sa isang sibat. Ang plano nila ay gagamitin si Mallory upang siya ang mapagbintangan sa pagkamatay ni Jiang. Pagkatapos ay papatay naman ni Paul si Mallory at palalabasin na napatay siya dahil sa self-defense. Nang makumpirma ang lahat, umalis si Mallory. Iniwan si Kenneth sa kanyang kapalaran habang papalapit at lumalaki ang alon. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Rodrigo na nasa kanyang marangyang bila sa Spain. Ilang sandali pa, tumunog ang doorbell. Sinagot ito ng kanyang girlfriend, ngunit agad itong pinatahimik ni Mallory. Sa pagkakataong iyon, naramdaman naman ni Rodrigo na mayroong kakaiba, kaya tumayo siya upang silipin. At doon ay nakaharap niya si Mallory na handang tapusin ang kanyang sinimulan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay nagtuturuan na ang mga salarin sa gobyerno, kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.